Alam mo ba, may mga pagkakataon na hindi ka naman talaga nire-reject, tinetest ka lang. At ang masakit, karamihan ng lalaki, bumabagsak sa test na hindi man lang nila alam na nangyayari. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang isang madilim na katotohanan tungkol sa attraction, respect at human psychology. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga silent tests na ginagawa ng babae, mga psychological patterns na matagal nang pinag-aralan, at mga brutal na katotohanan mula sa mga isip na humubog sa dark psychology. Mula kina Nietzsche, Machiavelli, Carl Jung. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi ka na magiging madaling basahin, hindi ka na magiging madaling kontrolin, at higit sa lahat, matututunan mong kontrolin ang sarili mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ang unang bagay na kailangan mong maintindihan, at maaaring ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin bilang isang lalaki, hindi ka sinusubok ng babae para malaman kung gwapo ka. Hindi para malaman kung branded ang suot mo. Hindi para malaman kung gaano kalaki ang laman ng wallet mo. Hindi kahit para malaman kung kaya mong magpatawa o kung gaano ka ka-sweet sa chat. Dahil ang totoo, ang mga bagay na yan, kayang makuha ng kahit sino, pwedeng magpagwapo, pwedeng magpabango, pwedeng yumaman, pwedeng matutong maging charming. Pero may isang bagay na hindi madaling pekein, ang emotional strength. At ito ang unang bagay na tahimik na inoobserbahan ng isang babae. Hindi lang babae, kundi pati ang mundo. Gaano ka katatag kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo? Gaano ka kakalma kapag may uncertainty? Gaano ka ka-stable kapag may pressure? Dahil sa likod ng attraction, may mas malalim na instinct na gumagana. At ang instinct na iyon ay hindi naghahanap ng pinakamaingay, hindi naghahanap ng pinakamakisig, hindi naghahanap ng pinaka-sweet, kundi naghahanap ng pinaka-stable. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ang ibig sabihin nito, kapag malinaw ang dahilan mo kung bakit ka bumabangon araw-araw, kapag may direksyon ang buhay mo, kapag may mission kang mas mahalaga kaysa validation ng kahit sino, hindi ka madaling matinag, hindi ka madaling matakot, hindi ka madaling maubos. At dito nagsisimula ang unang test. Simple lang, walang warning, walang announcement. Walang magsasabing, Congratulations, test ito. Hindi, bigla na lang magiging active siya online. Pero hindi ka re-replyan. Makikita mo, nag-view siya ng story ng iba, pero ang message mo, seen lang, minsan hindi even seen. At sa loob ng ilang minuto, magsisimula ang laban. Hindi laban sa kanya, kundi laban sa sarili mong isip. Doon papasok ang mga tanong, may mali ba akong nasabi? may iba na ba? Nababoard na ba siya? Dapat ba akong mag-follow up? Baka galit? Baka mawalan ako ng chance? At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Hindi dahil kulang sila sa effort, kundi dahil hindi nila kayang hawakan ang pressure ng uncertainty. Kaya anong ginagawa nila? Nagdo-double message? Nagte-text ng, "Okay ka lang?" Tapos after 5 minutes, "Galit ka ba?" Tapos after 10 minutes, "Mukhang busy ka ah." At pagkatapos, "May nagawa ba akong mali?" At sa bawat message, hindi confidence ang pinapakita mo, takot. At tandaan mo ito, takot ang pinakamabilis maramdaman ng tao kahit hindi mo sabihin. Dahil sa psychology, ang taong hindi kayang kontrolin ang emosyon niya ay madaling kontrolin ang sitwasyon. Pero ang taong kayang manatiling kalmado, kahit walang kasiguraduhan, siya ang may tunay na power. Sabi ni Carl Jung, "Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves." Ibig sabihin, minsan hindi siya ang problema. Hindi ang delayed reply, hindi ang mixed signals, hindi ang silence. Ang totoo, inilalabas lang ng sitwasyon ng insecurity na matagal nang nasa loob mo. At yun ang masakit, dahil minsan, hindi ka nasasaktan dahil hindi siya nag-reply. Nasasaktan ka dahil pakiramdam mo, hindi ka sapat. At kapag doon umiikot ang value mo, madali kang mamanipula, madali kang paikutin, madali kang paasahin. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na malakas na lalaki, hindi yung laging may sagot, hindi yung laging may kachat, hindi yung laging pinapansin. Ang tunay na malakas na lalaki ay iyong kahit tahimik ang phone, tahimik pa rin ang isip, kahit walang reply, may direksyon pa rin, kahit walang validation, buo pa rin ang confidence. Dahil ang lalaking may purpose,
Hindi naghahabol ng atensyon. Abala siya sa pagbuo ng buhay na hindi kayang balewalain. At karamihan ng lalaki, sa unang test pa lang na ito, dito pa lang, bagsak na, the attention test. May isang klase ng test na halos hindi napapansin ng karamihan dahil wala itong malinaw na simula, walang warning, walang label. At madalas, kapag napansin mo na, nahulog ka na. Ito ang tinatawag nating the attention test. At para maintindihan mo ito, kailangan mo munang tanggapin ang isang uncomfortable truth. Sa mundo ng human psychology, hindi lahat ng nagbibigay ng attention ay interesado. At hindi lahat ng biglang nawawala ay wala nang pakialam. Minsan, inoobserbahan ka lang, o tahimik. Walang sinasabi, pero bawat reaction mo, pinag-aaralan. Dahil ang attention, hindi lang simpleng oras, hindi lang simpleng reply, hindi lang simpleng good morning o kumain ka na ba. Sa psychology, attention is emotional currency. Ang binibigyan mo ng atensyon, binibigyan mo ng power. At ang taong kayang kontrolin kung saan napupunta ang atensyon mo, may kakayahang impluwensyahan ang emosyon mo. Kaya minsan mapapansin mo, kagabi, ang sweet niya, mahaba ang usapan. May lambing, may tawanan, may ingat ka. May message may pag-uwi mo. At sa isip mo, mukhang okay ito. Mukhang may connection. Mukhang iba siya. Pero kinabukasan, biglang malamig, short replies, one-word answers. Haha, okay, sige. Minsan, minsan, wala. At dun magsisimulang magulo ang isip mo. Anong nangyari? May mali ba akong sinabi? Bakit parang iba siya? Ako ba ang problema? At kapag umabot ka sa puntong yon, kailangan mong maintindihan, hindi ka na lang nakikipag-usap. Na-activate na ang emotions mo. At dito nagsisimula ang tunay na test. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, Men are governed more by appearances than by reality. napakalalim nito dahil sa totoong buhay, hindi laging ang katotohanan ang kumokontrol sa emosyon mo, kundi ang interpretation mo sa nangyayari. Hindi ka nasasaktan dahil hindi siya nag-reply. Nasasaktan ka dahil gumawa ng kwento ang isip mo. Baka may iba. Baka hindi ako sapat. Baka ginagamit lang ako. Baka nawalan na siya ng interest. At habang lumalalim ang kwento sa isip mo, mas lumalalim din ang emotional investment mo. At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Dahil imbes na manatiling centered, bigla silang nagiging reactive. Nagdo-double message, nagpaparamdam ng sobra, nagpo-post para mapansin, nagpaparinig, nagpapakita ng fake confidence. At minsan, handa pang iwan ang sariling priorities, makakuha lang ng isang reply. At tandaan mo ito, kapag handa kang iwan ang mission mo, para lang makuha ang atensyon ng isang tao, hindi mo na hawak ang sarili mong frame. And sa psychology, ang taong madaling ma-distract ay madaling makontrol. Sabi ni Carl Jung, what you resist not only persists but will grow in size. Ibig sabihin, habang pilit mong hinahabol ang validation, mas lalo kang nagiging dependent dito. Habang mas kailangan mo ang reply, mas lalo kang nawawalan ng power. Habang mas gusto mong mapansin, mas lalo kang nagiging predictable. At ang predictable na lalaki, madaling basahin. At ang lalaking madaling basahin, madaling manipulahin. Kaya ano ang ginagawa ng lalaking may tunay na presence? Kapag sweet siya ngayon, na-appreciate niya. Kapag cold siya bukas, hindi siya nagpapanik. Kapag may attention, hindi siya nalulunod. Kapag walang attention, hindi siya nauubos. Dahil alam niya, ang attention ng ibang tao, bonus lang. Hindi iyon ang source ng value niya. Ang tunay na confidence, hindi nasusukat sa dami ng notifications. Hindi nasusukat sa bilis ng reply. Hindi nasusukat sa scene. Ang tunay na confidence ay iyong kahit tahimik ang inbox, tahimik pa rin ang isip. Kahit walang good morning, may purpose pa rin. Kahit walang nagha-hype sa'yo, tuloy pa rin ang pagbuo mo sa sarili mo. Dahil tandaan mo ito, ang lalaking gutom sa attention, laging naghahabol. Pero ang lalaking may direksyon, siya ang hinahanap, the boundary test. May isang test na mas tahimik, may subtle, at mas mapanganib kaysa mixed signals, late replies o pagkawala ng attention. Dahil sa test na ito, hindi emotions mo ang unang tinatamaan, kundi ang self-respect mo. At karamihan ng lalaki, hindi nila napapansin na nangyayari na pala ito. Hanggang sa isang araw, napapansin na lang nila na hindi na sila ang dating sila. Mas madalas na silang mag-compromise. Mas madalas na silang magpaliwanag.
Mas madalas na silang mag-sorry, kahit wala naman talaga silang kasalanan. Ito ang tinatawag nating the boundary test. At para maintindihan mo ito, kailangan mo munang tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng taong gusto ka, irerespeto ka. At hindi lahat ng nagbibigay sa iyo ng atensyon, may intensyong protektahan ang peace mo. Minsan, ang unang tinitingnan ng isang tao ay hindi kung gaano kakabait, kundi gaano kalayo ang kaya mong isuko para manatili sila sa buhay mo. At doon nagsisimula ang boundary test. Simple lang sa umpisa, halos hindi mo mapapansin. Maaring may sinabi kang, ayoko ng disrespect. Importante sa akin ang honesty. Busy ako sa ganitong oras. Hindi ako okay sa ganitong setup. Simple, direkta, malinaw. Pero pagkatapos niyon, mapapansin mong parang sinusubok kung sinabi mo. Biglang may cancelled plans. Biglang may unexplained silence. Biglang may biro na medyo below the belt. Biglang may comparison. Yung ex ko mas chill doon. Ang seryoso mo naman. Hindi mo ba kayang intindihin? Masyado ka namang sensitive. At sa puntong iyon, hindi na nila tinetest ang patience mo. Tinetest nila kung paninindigan mo ang sarili mong standards. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Pag-isipan mo iyon, napakaraming lalaki ang nagsasabing, minalas lang ako sa relationships. Lagi akong napupunta sa maling tao. Bakit parang lagi akong ginagamit? Pero minsan, hindi malas ang problema. Patterns ang problema. Dahil kung paulit-ulit mong tinatanggap ang disrespect, unti-unti iyong nagiging normal. Kung paulit-ulit mong pinapalampas ang mga bagay na sumisira sa peace mo, unti-unti mong nakakalimutan kung ano ang deserve mo. At ang mas mapanganib, kapag nasanay kang laging mag-adjust, darating ang araw na hindi mo na alam kung sino ka kapag hindi ka pleasing sa ibang tao. At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Dahil kapag gusto nila ang isang tao, biglang nawawala ang standards. Biglang nagiging okay lang. Kahit disrespectful, okay lang. Kahit late lagi, okay lang. Kahit paulit-ulit kang pinaghihintay, okay lang. Kahit kinakausap ka lang kapag convenient, okay lang. At habang paulit-ulit mong sinasabi ang okay lang, may isang bagay na tahimik na nawawala, ang respeto mo sa sarili mo. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who cannot obey himself will be commanded. Napakalalim niyan, dahil kung hindi mo kayang panindigan ang sarili mong rules, may ibang taong gagawa ng rules para sa'yo. Kung hindi mo kayang protektahan ang oras mo, may ibang taong uubos nito. Kung hindi mo kayang protektahan ang emotions mo, may ibang taong paglalaruan ito. Kung hindi mo kayang protektahan ang standards mo, may ibang taong babaan ito para sa'yo. At tandaan mo ito, ang boundaries ay hindi pader para itulak palayo ang tao. Ang boundaries ay filter. Filter para malaman sino ang marunong rumespeto, sino ang marunong makinig, sino ang kayang manatili nang hindi ka kailangang baguhin. At ang tunay na malakas na lalaki, hindi iyong kayang magpatahimik ng isang kwarto, hindi iyong pinakamaangas, hindi iyong pinakamaingay. Ang tunay na malakas na lalaki ay iyong kayang magsabi ng, hindi ako komportable dyan, hindi iyon aligned sa values ko. Respeto ang minimum, hindi bonus. At higit sa lahat, kaya kong mawala ka, pero hindi ko kayang mawala ang sarili ko. Dahil sa dulo, hindi ka sinusubok ng buhay kung gaano ka magmahal. Tinitest ka nito kung gaano mo kayang protektahan ang sarili mo habang nagmamahal. At karamihan ng lalaki, sa test na ito, hindi sila natalo ng ibang tao. Natalo sila ng takot na maiwan. The confidence test. May isang test na halos lahat ng lalaki ay pagdadaanan. At kadalasan, hindi ito dumarating sa anyo ng problema. Hindi sa anyo ng away. Hindi sa anyo ng rejection. Kundi sa anyo ng provocation. Isang biro, isang side comment, isang simpleng tanong, isang tingin, isang comparison. At kung hindi mo naiintindihan ang psychology sa likod nito, isipin mong normal lang, pero sa mas malalim na level, may nangyayari. Tahimik kang inoobserbahan, hindi para malaman kung gaano ka katalino, hindi para malaman kung gaano ka kayaman, hindi para malaman kung gaano ka karomantic. Ang tunay na tinitingnan, gaano katibay ang tingin mo sa sarili mo kapag may sumusubok gumalaw sa emosyon mo. Ito ang tinatawag nating the confidence test. At dito, karamihan ng lalaki, hindi nila namamalayan na ang kalaban nila ay hindi ibang tao, kundi ang sarili nilang insecurity. Maaaring marinig mo ang mga linyang, tahimik ka pala. Nahihiya ka ba? Sure ka bang kaya mo yan? Parang hindi ka naman leader type.
Yung ibang lalaki mas confident. Bakit parang seryoso ka masyado? Sensitive ka ba? At sa ibabaw, mukha lang itong biro. Mukha lang simpleng pangasar. Mukha lang simpleng observation. Pero sa ilalim, may isang tanong na tahimik na ibinabato sa'yo. Kilala mo ba talaga kung sino ka? Dahil ang taong hindi sigurado sa sarili niya, kahit isang salita lang, kayang sirain ang mood niya buong araw. Isang comparison lang, biglang mag-overthink. Isang criticism lang, biglang defensive. Isang biro lang, biglang gusto ng patunayan ng sarili. At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Dahil imbes na manatiling kalmado, bigla silang nagiging performer. Biglang nagyayabang. Biglang nagpapakita ng pera. Biglang nagkukwento ng achievements. Biglang gustong patunayan na sila ay enough. At tandaan mo ito sa psychology. Kapag kailangan mong patunayan ang value mo, malamang hindi mo pa ito lubos na pinaniniwalaan. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Napakalalim niyan dahil ang tunay na confidence, hindi skill, hindi style, hindi body language, hindi social status. Ang tunay na confidence, identity. Alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ang kaya mo, alam mo kung ano ang hindi mo kailangang patunayan. At kapag malinaw iyon, hindi ka madaling ma-shake, hindi ka madaling ma-trigger, hindi ka madaling ma-provoke. Kaya kapag may nangasar, hindi mo kailangang lumaban. Kapag may nag-compare, hindi mo kailangang makipagkompetensya. Kapag may nagduda, hindi mo kailangang mag-explain. Dahil ang leon, hindi tumitigil para ipaliwanag sa bawat tao na leon siya. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, "You have power over your mind, not outside events." Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao, hindi mo kontrolado ang opinions nila, hindi mo kontrolado ang judgments nila, hindi mo kontrolado kung may manghahamon sa ego mo, pero may isang bagay na palaging nasa kamay mo, ang response mo, at dito nakikita ang tunay na confidence. Hindi sa dami ng followers, hindi sa dami ng achievements, hindi sa dami ng pumupuri, kundi sa kakayahan mong manatiling buo, kahit walang approval, kahit may criticism, kahit may comparison, kahit may doubt. Dahil tandaan mo ito, ang insecure na lalaki, kapag minamaliit, nag-iingay, nagagalit, nagpapatunay, nagpapakita, pero ang lalaking tunay ang confidence. Kapag minamaliit, ngumingiti lang. Hindi dahil wala siyang naramdaman, kundi dahil alam niyang hindi kayang baguhin ang opinyon ng ibang tao, ang value na matagal na niyang binuo sa loob. At yun ang confidence na bihira. Hindi loud, hindi flashy, hindi attention-seeking, kundi tahimik, stable, at hindi humihingi ng permission para maging totoo sa sarili. At karamihan ng lalaki, sa test na ito, hindi sila natalo ng insulto, hindi sila natalo ng criticism, natalo sila ng pangangailangang patunayan ang sarili sa maling tao. The dark truth most men never hear. At ngayon, narating natin ang pinakamabigat na bahagi. Ang part na karamihan ng lalaki, ayaw marinig, ayaw tanggapin, at minsan, buong buhay nilang tinatakasan. Dahil ito ang katotohanan kayang baguhin, hindi lang ang paraan mo sa relationships, kundi ang paraan mo sa buhay mismo. At ito yun, hindi ka sinusubok ng buhay kapag mahina ka. Tinitest ka nito kapag may potential ka. Pag-isipan mo iyon, ang bakal hindi inilalagay sa apoy dahil wala itong silbi. Inilalagay ito sa init dahil may nakikita rito na pwedeng maging espada. At ganon din ang buhay. Kapag may direksyon ka, kapag may pangarap ka, kapag may laman ang character mo, kapag may kakaiba sa presence mo, asahan mo, susubukin ka. Hindi minsan, hindi pa minsan-minsan, kundi paulit-ulit. At kadalasan, hindi darating ang test sa paraang inaasahan mo. Hindi laging financial problems. Hindi laging failures. Hindi laging pagkawala ng trabaho. Minsan, darating ito sa anyo ng isang tao. Isang taong magpaparamdam sa iyo ng excitement. Tapos uncertainty. Attachment. Tapos silence. Attention. Tapos distance. Hope. Tapos confusion. At habang iniisip mong, bakit nangyayari ito sa akin? May mas malalim na tanong na gustong itanong ng buhay. Kapag nawala ang comfort mo, sino ka? Kapag walang nagva-validate sa'yo, buo ka pa rin ba? Kapag hindi nasusunod ang gusto mo, may disiplina ka pa rin ba? Dahil ang totoo, madaling maging confident kapag pinapansin ka. Madaling maging motivated kapag nananalo ka. Madaling magmahal kapag madali ang lahat. Pero ang tunay na character,
Hindi nabubuo sa comfort. Nabubuo ito sa pressure. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "What does not kill me makes me stronger." Madalas natin itong naririnig, pero kakaunti ang tunay na nakakaintindi. Dahil ang stronger na tinutukoy dito, hindi lang physical, hindi lang financial, hindi lang social, kundi psychological. Ang klase ng lakas na kahit iwan ka, hindi ka mawawala sa sarili mo. Kahit ma-reject ka, hindi mo bababaan ang standards mo. Kahit hindi ka piliin, hindi mo kukwestiyonin ang value mo. And iyo ang strength na hindi mabibili, hindi maihiram, hindi mafa-fake, kundi pinagdadaanan. Sabi rin ni Carl Jung, "No tree can grow to heaven unless its roots reach down to hell." Napakalalim niyan. Ibig sabihin, kung gusto mong umangat, kailangan mo munang harapin ang mga bagay na tinatakasan mo. Ang fear of rejection, ang fear of being alone, ang fear of not being enough, ang fear of being forgotten. At ito ang masakit. Karamihan ng lalaki, hindi sila nasisira dahil iniwan sila. Hindi sila nasisira dahil niloko sila. Hindi sila nasisira dahil hindi sila pinili. Nasisira sila dahil doon nila unang nakita na hindi pala nila kilala ang sarili nila. Dahil kapag ang identity mo nakadepende sa reply, sa attention, sa affection, sa validation, sa presence ng ibang tao, hindi pa confidence ang meron ka, dependency pa lang yun. At kapag nawala ang source, kasama kang nawawala. Kaya minsan, hindi inaalis ng buhay ang isang tao para parusahan ka. Minsan, inaalis ito para makita mo kung gaano karami ang nawala sa iyo habang sinusubukan mong huwag mawala ang ibang tao. Ang peace mo, ang standards mo, ang oras mo, ang focus mo, ang self-respect mo, ang mission mo, at doon nagsisimula ang transformation. Hindi kapag may dumating, kundi kapag may umalis at nanatili ka pa ring buo. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, "The obstacle is the way." Ibig sabihin, ang pain, hindi distraction, ang rejection, hindi katapusan, ang silence, hindi sumpa, ang pagkawala, hindi pagkatalo. Minsan iyon mismo ang daan papunta sa version ng sarili mo na hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Kaya tandaan mo ito kapag may taong dumating para guluhin ang isip mo, kapag may sitwasyong dumating para subukin ang emotions mo, kapag may rejection na dumating para sugatan ang ego mo, huwag mong agad tanungin, "Bakit ako?" Mas magandang itanong, "Ano ang sinusubukang buuin ng buhay sa loob ko?" Dahil ang pinakamapanganib na lalaki ay hindi ang pinakamayaman, hindi ang pinakasikat, hindi ang pinakamaraming options, kundi ang lalaking nadaanan ng pagkawala, nadaanan ng rejection, nadaanan ng manipulation, at pagkatapos ng lahat, pinili pa rin ang sarili niyang purpose. At karamihan ng lalaki, hindi sila nabibigo dahil kulang sila sa potensyal. Nabibigo sila dahil sa unang sakit pa lang, sumusuko na sila sa taong dapat nilang pinakaingatan, ang sarili nila. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang tinetest ka, huwag kang matakot. Huwag kang mag-react, mag-observe. Dahil sa mundong puno ng manipulation, ang pinakamapanganib na tao ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang taong kilala ang sarili niya. Kung umabot ka dito, kama mo, hindi ako madaling basahin. At kung gusto mo pa ng brutal truths tungkol sa psychology, discipline at power, subscribe now. Dahil minsan, ang katotohanan ang pinakamasakit, pero ito rin ang magpapalakas sa'yo.